Kasunod ng pagkakadakip sa mag-asawang Chino na tinatawag na drug lord, lumabas sa investigasyon na naikubli ng Osamis Robbery Hold-Up Group ang mga sospek sa pamagitan ng pagbiyahe sa kanila sa iba't ibang ruta ng Roro. Pero ang tinakas na mag-asawa, nagbistulang bihag pa rin daw ng grupo dahil sa nauntyaming pagbabayad ng milyon-milyong piso. Nakatutok si Ian Cruz, eksklusibo. Pebrero 20, dadalhin sana ng mga jail guard ng Cavite Provincial Jail sa isang korte sa Cavite ang convicted Chinese drug lord na si Li Lanyan alias Jackson D, asawang si Wang Lina at pamangking si Li Chanhua. Pero 14 na armadong lalaki sa pamumuno ng isang alias Nok-Nok ng Osamis Group ang kumuha sa mga convicted drug lord na pawang mga Chinese national, kapalit ang 50 milyong piso. Dahil tinutugis na ng mga otoridad ang mga pugante at ang mga kumuha sa kanila, umabot hanggang Osamis City ang kanilang pagtatago. Ayon sa CIDG, sakay ng isang SUV, posibleng sumakay raw ng Roro sa Batangas ang grupo, tsaka tumawid patungong Panay Island hanggang makarating ng Osamis City sa Mindanao. Sa haba ng biyahe, nagtaka ang mga otoridad paano nalusutan ng mga suspect ang mga bantay sa mga pantalan. Yan ang isang alamin namin kung hindi na-detect or merong connection sa mga dadaanan like yung mga ports, seaports at saka yung sa Roro mismo. Si Interior Secretary Marojas, nais patutukan ng mga pantalan sa buong bansa dahil nagiging maluwag daw na sinasamantala naman ng mga masasamang loob. Magsasubmit kami ng mga recommendation. Hindi naman natin gustong pahirapan ng higit ang ating mga kababayan, ang mga inosenteng nagbabakasyon, ganun. Pero importante na itong mga tumatakbo or nagtatago ay mahuli din o matiktikan din ng mga otoridad. Tingin ng CIDG, Marso nakabalik ng Metro Manila ang mga suspect. Sa isang bahay raw sa Quezon City, tinago ng leader ng Osamis Group na si alias Nok-Nok ang Chinese nationals. Hindi raw binitawan ng mga ito hanggang makabayad ng kabuoang 50 milyong piso. Baga rescue abduction yung nangyari. So hindi sila pinakawalan ng grupo hanggat hindi sila nakapagbayad. At napag-alaman natin na nakabayad lang siya ng buo itong March lang. Sabado na madaling araw, naaresto ng mga otoridad si D at Wang Lina sa San Juan City. Pero si Li nakatakas. Nasa China na raw ito ngayon. Ayon kay D nang makausap ng GMA News. Kwento niya, sa Cavite at Quezon City lang daw sila dinala ng Osamis Group. Sabi ng mga Osamis Group, dinala ka raw nila ron. Wala, hindi totoo yan. Nang tanungin kung bakit hindi siya umalis ng bansa nang makatakas sa bilangguan. Mahal ang barko, papuntang China? Ano yun, Chinese vessel? Fishing boat. Chinese ang may-ari nun? Oo. Eh bakit hindi ka nakasakay dun sa Chinese fishing boat? Wala, mahal yung mamahi sila eh. Mahal? Magkano hinihingi sa'yo ng Chinese fishing boat? Noon kontak sa China, hindi kami kausap. Sabado naman na nasa kote ng Cavite at Calabarzon Police ang ilang miyembro at leader ng Osamis Group. Pero tinanggi nilang sila ang may pakana ng pag-rescue kay D, taliwas sa unang pahayag sa GMA News matapos maaresto. Kayo ba nagtakas kay Jackson D? Kayo nagtakas? Hindi po, wala po akong alam sa pagkayari ni Jackson Lee. Kayo ba nagtakas kay Jackson D? Hindi po. Ha? Anong partisipasyon nyo doon? Wala po. Ayon sa CIDG, sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig, nagkakilala si D at Ramil Soler alias Bokbok na isang miyembro ng Osamis Group. Si Soler daw nagpakilala kina alias Nok-Nok at D habang nakakulong ito sa Cavite Provincial Jail. Nais naman ng PNP at TLG na idiretso na si D sa National Bilibid Prisons para bunuin ang habang buhay na pagkakulong. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.